Mula pa noong maliit si Denise, wala siyang ibang hangad kundi ang makuha ang edukasyon na magbubukas ng pintuan sa mas magandang buhay. Ngunit sa maliit na baryo kung saan siya lumaki, hindi gaanong maganda ang kanyang kinahinatnan. Isang simpleng babae si Denise, may masayang ngiti at matalinong isip. Ngunit sa kabila ng kanyang mga magagandang katangian, hindi maiwasang pagtuunan siya ng pansin ng ibang mga estudyante sa kanilang paaralan. Araw-araw, inaaway at binubuli siya dahil sa kanyang maduming uniforme at madalas ay asin o tuyo lamang ang baon nito. Isang umaga, habang papasok si Denise sa paaralan, muling pinag-usapan ng mga kaklase ang kanyang panlabas na anyo. "Tingnan niyo naman yung uniforme niya. Parang hindi nalaban ng isang linggo," sabi ni Chloe, ang pinakamalakas mang insulto sa kanilang grupo. "Oo nga, at tingnan niyo ang baon niya. Isang tuyo, nakakahiya." Banayad na sumabay si Jake na laging sumasama kay Chloe sa pangungutya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, hindi nagawang mapabagsak ng mga ito si Denise. Isang matapang na puso ang buo-buo sa kanya. Sa tuwing siya ay inaapi, ang kanyang pananalig sa sarili ay lumalakas. Hindi siya nagsasalita kapag kinukutya siya ng iba, ngunit naghihiganti lamang siya sa pamamaraan ng pagiging perfect niya sa bawat quizzes at exam sa paaralan. Hindi siya papayag na madaig ng pang-aalipusta at panlalait. Ang katalinuhan rin ni Denise ang dahilan kung bakit minsan ay naiinggit ang mga ito sa kanya at inaaway siya. Isang araw, nang hindi na niya mapigil ang kanyang nararamdaman, nagpa siya si Denise na harapin ang mga taong nangaapi sa kanya. "Bakit niyo ba ako inaaway?" Tanong niya nang may pagmamalasakit sa kanyang tinig. "Kasi mahirap ka at madumi. Hindi mo kami katapat," sagot ni Chloe nang may pagtataas ng kilay. "Oo, mahirap lang ako at hindi kami mayaman. Ngunit hindi ibig sabihin nun na mas mababa na ako sa inyo. Magkaiba man ang estado natin sa buhay, hindi ibig sabihin na mas karapat-dapat kayo sa respeto at kabutihan. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabatay sa yaman o pisikal na itsura." Paliwanag ni Denise nang may pagiging matapat. Natigilan si Chloe at tumaas ang kilay. "Wala kaming pakialam. Gusto naming umalis ka na sa paaralang to. Nakakahiya ka. Amoy lupa." Malditang sabi ni Chloe at umalis na. Nang makaalis ang malditang si Chloe, ay inisa-isang pinulot ni Denise ang kanyang baong kanin na asin lamang ang ulam. Sinipa kasi ni Chloe ang lamesa niya kanina habang kumakain siya, dahilan upang matapon ang baon niya sa sahig. "Okay ka lang ba? Mukhang hindi ka pa nakakain ah. Sa'yo na lang tong baon ko," biglang sabi ng isang binata na kaklase rin niya. Ito si Kevin, isang mabait at matalino ring binata. Kilala rin si Kevin dahil sa kanyang kagwapuhan. Napaangat ang tingin ni Denise dito at umiling. "Hindi, okay lang. Kumain rin naman ako kaninang umaga bago pumasok kaya busog pa ako." Nahihiyang sabi ni Denise, ngunit biglang tumunog ang tiyan niya na hudyat na gutom na talaga siya. Bahagyang natawa ang binatang si Kevin nang marinig ang pagkagutom ng dalaga. "Sige na, sa'yo na tong baon ko. Kumain ka ng mabuti, Denise." Matapos yung sabihin ni Kevin, ay umalis na ito at iniwan si Denise na tulala sa kabaitang ginawa ng binata. Dahil gutom na rin si Denise, ay kinain na rin lang niya ang baong ibinigay ng binata. Matapos niyang kumain, ay hinugasan niya ng maigi ang lunchbox ng binata at isasauli niya ito bago matapos ang klase. 4:00 na ng hapon nang magsimula ng magsiuwian ng mga estudyante. Nakita niya si Kevin na papalabas na sa pinto at aakma na sana niya itong habulin nang biglang humarang si Chloe at naiwan na silang dalawa sa classroom. "Hep, saan ka pupunta?" "Balita ko binigyan ka ng pagkain ni Kevin ah. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Nanghingi ka pa talaga ng pagkain sa ibang tao. Huwag ka na lang kaya mag-aral at sumama ka na lang sa mga pulubi sa daan. Doon, mas bagay ka." Sabay tawa ni Chloe. "Hindi ako humingi sa kanya. Siya ang kusang nagbigay sa akin ng pagkain kasi tinapon mo yung baon ko." Malumanay na sagot ni Denise. "Wow, sumasagot ka na ngayon ah. Ang kapal talaga ng mukha mo no?" Galit na sagaw ni Chloe at taakma na sanang sasampalin si Denise nang biglang may nagsalita mula sa likod nila. "Chloe, tama na yan." Boses iyon ni Kevin na kasalukuyan na ngayong nakatayo sa gilid ng pinto. Napahinto naman si Chloe at binigyan ng masamang tingin si Denise bago ito umalis at tinalikuran siya.
Nang makalabas na si Chloe sa silid, ay naiwan na lamang sina Denise at Kevin sa loob. Sabay na tayong umuwi, Denise. Sabi ni Kevin, kaya't nagulat ang dalaga. Ha? Teka, isasauli ko lang sa yung lunchbox mo. Maraming salamat po. Nahihiyang sabi ni Denise, sabay yuko bilang pasasalamat sa binatang kaklase. Huwag ka nang magpo sa akin, magkasing edad lang naman tayo eh. Tawagin mo na lang rin akong Kevin, at saka huwag ka nang mahiya sa akin, hindi naman kita sasaktan. Nakangiting sabi ni Kevin, kaya't natigilan si Denise at parang naiiyak na tumingin sa binata. Maya-maya ay hindi na napigilan ni Denise na maiyak sa harapan ng binata. Nagulat naman si Kevin na baka may masakit sa katawan ng dalaga kung kaya't ito'y umiiyak. Anong problema, Denise? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kevin. Umiling naman si Denise habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ngayon lang kasi ako nakaranas ng may naging mabait sa akin eh. Kahit ang mga magulang na kumupkup sa akin, palagi akong sinasaktan ng pisikal. Pati sa paaralan, may nambubuli. Pero nandito ka ngayon at naging mabait sa akin. Maraming salamat talaga, Kevin, ah. Umiiyak na sabi ni Denise, kaya mas lalong naawa si Kevin at pinakalma ang dalagang umiiyak. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang naging malapit sina Kevin at Denise. Naging magkasama sila sa pag-aaral at sa mga extracurricular activities sa paaralan. Sa tuwing may mga grupo o school projects, sila'y magkasama palagi at nagtutulungan upang maging matagumpay. Isa sa mga paboritong gawin ng dalawa ay ang mag-aral sa library pagkatapos ng klase. Sa lugar na yon, ay mas nakakapag-concentrate sila at mas nagiging produktibo ang kanilang pag-aaral. Sa mga oras na yon, nagbabahaginan sila ng mga pangarap, mga hilig at mga pangyayari sa buhay. Naging tagapakinig si Kevin sa mga pinagdadaanan ni Denise at laging handang tumulong kung kinakailangan. Hindi lamang sa paaralan naging malapit sina Denise at Kevin, kundi pati na rin sa labas ng eskwela. Nagsimula silang magkakasamang lumabas at mag-enjoy ng mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng ice cream sa parke, paglalakad sa tabing dagat, at pagbabahagi ng mga nakakatawang kwento at kalokohan. Napansin ni Denise na sa mga sandaling iyon ay hindi na siya gaanong nakakaramdam ng pangungutya at pang-aapi. Si Kevin ang naging sandigan niya at sa kanyang piling, nakalimutan niya ang mga pagsubok at pagdududa sa sarili. Naging matapang siya sa pakiramdam na may isang kaibigan na tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Sa tuwing may mga panibagong hamon o pagsubok na hinaharap si Denise, nandyan si Kevin upang magbigay ng lakas ng loob at pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga problema at hadlang sa buhay. Sa bawat pagkakataong iyon, lalong tumibay ang samahan nila. Isa pang bagay na napansin ni Denise ay ang pagbabago sa kanyang pananaw sa sarili. Dahil sa pagmamahal at pagtanggap ni Kevin, nagsimula siyang magkaroon ng mas mataas na pagtingin sa sarili. Nabawasan ang kanyang kawalan ng kumpiyansa at mas naging bukas siya sa pagpapakita ng kanyang tunay na sarili sa ibang tao. Isang beses, nagkausap sila tungkol sa mga pangarap at layunin sa buhay. Ipinahayag ni Denise ang kanyang matinding pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro para tulungan ang mga batang tulad niya na may malaking pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Natuwa naman si Kevin sa pangarap ni Denise at sinuportahan siya sa kanyang mga plano. Nang dumating na ang araw ng prom night, may pag-aalinlangan sa puso ni Denise. Hindi sana niya plano na sumali sa prom dahil alam niyang may mga estudyante na magiging masama ang loob sa kanya. Ngunit biglang nagsalita si Kevin. Denise, sana sumama ka sa prom at maging kapartner kita sa pagsasayaw. Ikaw lang ang gusto kong maging kasayaw ngayong gabi. Napangiti si Denise at naramdaman ang kakaibang pag-asa sa kanyang puso. Dahil sa salitang iyon, nagpasya siyang sumama sa prom at subukang maging masaya sa gabing iyon. Nang dumating siya sa prom, mapanghusga pa rin ang ilang mga estudyante. Hindi maiwasang mapagtawanan siya dahil sa kanyang bestida na mukhang luma. Ngunit hindi na ito gaanong nagbigay ng epekto sa kanya. Ang importante ay ang pangako ni Kevin na maging kasayaw siya. Sa paglipas ng mga oras, inabangan ni Denise ang pagdating ni Kevin. Ngunit nang makita niya ito, may kasama ito. At iyon ay si Chloe. Nagsimula nang umikot ang kanyang sikmura. Lumapit sila sa kanya at sa mga mata ni Kevin, hindi na makita ang dating kabaitan at pagkakaibigan. Utu-utu ka talaga, Denise.
Banayad na sabi ni Chloe habang hinahawakan pa rin ang braso ni Kevin. Akala mo ba talaga magugustuhan ka ni Kevin? I'm sorry pero planado namin ang lahat ng to. Si Denise ay halos hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Parang sinaksak sa kanya ang malamig na espada na nagpaiyak sa kanyang puso. Bakit? Bakit mo nagawa to sa akin, Kevin? Tanong niya habang nakatingin sa binata na dati kanyang kaibigan. Nakakahiya ka talaga, Denise. Nauutal na sagot ni Kevin na tila iniiwasan ng pagtingin sa mga mata niya. Nang marinig na Denise ang mga salitang iyon, mas lalo pang nasaktan ang kanyang damdamin. Kaya mo pala ako sinamahan dahil utos ni Chloe? Tanong niya rito habang pilit na pinipigilan ng mga luha. Oo, Denise. Alam mo naman kung gaano ka kapangit at nakakahiya ka sa paaralang to. Nakayokong sabi ni Kevin at sinabayan ng malditang tawa ni Chloe na tila'y napakalayo na sa pagkakaibigan na kanilang pinagsaluhan. Nang marinig niya ang pagtatawanan ng ibang estudyante sa likuran niya, hindi na niya kayang pigilin ang kanyang emosyon. Umiyak siya. Hindi lamang dahil sa pagtapon sa kanya ng tubig ng ilang estudyante, kundi dahil sa sakit ng pagtanggap sa katotohanan na inagaw sa kanya ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal na inaasam niya mula kay Kevin. Napakasama mo! Mga wala kayong puso! Sigaw ni Denise sa gitna ng pag-iyak. Basta't ang alam ko, hindi ako katulad nyo at hindi ako magiging masama katulad nyo. Binaliwala na lang siya ng mga estudyante at umalis sila ng prom night na puno ng tawanan at kasiyahan. Ngunit para kay Denise, ang gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Napagtanto niya na hindi lahat ay tunay na kaibigan. At ang masakit pa, ang taong pinakamalapit sa kanya ang nagtaksil sa pagkakaibigan nila. Sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy pa rin sa Denise sa pag-aaral at sa pangarap na maging isang guro. Mas lalo pa niyang pinagtibay ang kanyang loob na harapin ang hamon ng buhay kahit pa may mga taong nagmamaliit sa kanya. Subalit ang sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta mawawala. Isang araw, paglipas ng ilang buwan, nakatanggap siya ng sulat mula kay Kevin. Sinulatan siya nito ng paghingi ng tawad at pag-amin na nagkamali siya sa pagiging masama sa kanya. Ngunit hindi agad-agad natanggap ni Denise ang paghingi ng tawad nito dahil sa masakit na karanasan ng kanyang naranasan. Matapos ang malupit na karanasan sa prom night, napagtanto ni Denise na mas mabuti nang maging mag-isa kaysa magtiwala sa mga taong nagpapakita lang ng pagkakaibigan para sa sariling layunin. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aaral at pagsisikap upang abutin ang kanyang pangarap na maging guro. Hindi na niya binigyan ng pansin ang mga pagbabanta at pangungutya ng iba, at bagkus ay sinikap niyang maging mas matatag at mas mabuting tao. Isang araw, habang naglalakad si Denise pupunta sa kanyang bahay, bigla siyang nilapitan ng isang nakakotse na mukhang mayaman. Siya pala ay isang talent manager na naghahanap ng potensyal na artista. Nalaman ng talent manager ang kwento ni Denise at napansin ang ganda at talino nito. Agad siyang nakakita ng potensyal kay Denise upang maging isang artista. Magandang hapon. Ako si Mrs. Rodriguez, isang talent manager, at napansin ko ang iyong kagandahan at karisma. May talent ka ba sa pag-arte? Tanong ng talent manager sa kababaang loob. Hello po, Miss Rodriguez. Ako po si Denise. Nagpa-participate po ako sa mga school plays at drama club namin sa paaralan. Tugon ni Denise na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ganun ba? Ay, napakagaling mo naman. Handa akong tumulong sa iyo upang matupad ang iyong mga pangarap na maging artista. Mag-sign ka lang ng kontrata sa amin. At sa tulong ng aming kumpanya, sisikat ka. Sabi ni Miss Rodriguez na may kasamang excitement sa boses. Napaligiran niya si Denise ng mga magagandang damit at inayos ang kanyang buhok at makeup. Hindi mapigilang matuwa ni Denise sa kanyang bagong itsura. Hindi niya akalaing sa ganitong paraan ay mabibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa mga sumusunod na araw, nagsimulang mawala si Denise sa paaralan. Hindi na siya pumapasok at nawala sa mga mata ng mga kaklase niya. Nagtataka sila kung saan kaya nagpunta si Denise. Marami ang naghaka-haka at nagturing na bakay natakot o natroma na dahil sa karanasang nangyari sa kanya sa prom night.
Hindi nila alam na si Denise ay naghihintay lamang sa tamang pagkakataon na magbalik at ipakita ang tunay na kahalagahan ng kanyang pagbabago. Unti-unti, naging usap-usapan ang pagkawala niya at ang mga haka-haka ay nagbago. May ilan na nagsabi naman na baka umalis na siya dahil buntis o kaya naman ay pinatigil ng mga magulang sa pag-aaral. Isang araw, bumalik si Denise sa paaralan para tapusin ang huling bahagi ng kanyang pag-aaral. At kapag natapos na, ay ipapagpatuloy niya na ang plano ng manager niya na maging ganap na artista. Muling nagpakita siya sa klase nang hindi sinasadya at nagulat ang kanyang mga kaklase sa kanyang kagandahan at pagbabago. Naging matagumpay na siya sa pag-aarte at nagiging mas malapit na siya sa pagiging isang artista. Si Kevin ang isa sa nagulat sa pagbabalik ni Denise. Hindi niya inakala na magiging isang artista ito. Naging mas malayo sila sa isa't isa. Ngunit naramdaman niya ang panghihinayang na hindi siya naging totoo dito bilang isang kaibigan. Nagulat rin si Chloe sa biglaang pagbabago ni Denise at hindi ito agad nakapagsalita na para bang hindi talaga makapaniwala sa nakikita. Ngumiti lamang si Denise dito at nilagpasan. Dumating ang araw na gagraduate na sila sa senior high at naging highest honor si Denise. Nagpalakpakan ng lahat ng estudyante na para bang proud na proud sa kanya. Alam niya kung bakit nagbago ang turing sa kanya ng ibang estudyante. At ito ay dahil sa pagbabago niya at dahil sa magiging artista na siya. May iba pang ang nagpapa-autograph na ng mas maaga sa kanya na ginagawa naman niya upang kahit papaano ay mapasaya niya ang mga ito sa kabila ng masasakit na salita na ibinabato ng mga ito sa kanya noon. Bago pa man matapos ang program, ay lumapit si Denise kay Chloe na ngayon ay nakataas ang kilay sa kanya. O ano? Magiging mayabang ka na kasi maging artista ka na? Huwag kang masyadong mayabang dahil lalaos ka rin kapag nalaman nila kung gaano ka kadumi at kapangit noon. Malditang wika ni Chloe, ngunit nginitian lamang ito ni Denise. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Chloe. Dahil sa iyo natuto akong lumaban. Sana maging successful ka sa buhay. Congrats! Sabi naman ni Denise at iniwan na si Chloe na tulala at halatang nagulat sa sinabi niya. Matapos makipag-usap kay Chloe, ay lumapit naman siya kay Kevin na ngayon ay mag-isang nakaupo sa isang upuan. Congrats! At natupad mo na ang isa sa mga pangarap mo na makapagtapos ng senior high. Malumanay na sabi ni Denise, kaya naman napaangat ng tingin si Kevin sa kanya na halatang nagulat sa biglaan niyang pagsulpot. Nais ko sanang magpasalamat sa iyo, Kevin. Sabi ni Denise, kaya nalito ang binata. Para saan? Tanong ni Kevin na may pag-aalinlangan. Dahil sa'yo naging matapang ako at nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Alam kong nasaktan mo ako noon. Pero sa sandaling pagsasama natin, ay nakaranas ako ng totoong saya at suporta galing sa'yo. Ikaw ang naging kauna-unahan kong kaibigan. Maraming salamat sa lahat, ha. Tugon ni Denise na may pagpapahalaga. Matapos iyong sabihin ni Denise, ay iniwan na niya si Kevin na parang naiiyak sa sinabi niya. Napagtanto ni Kevin ang halaga ng pagiging totoong kaibigan at ang kahalagahan ng pagtanggap ng responsibilidad sa mga maling nagawa. Matapos makapagtapos ng senior high school, nagpatuloy si Denise sa kanyang pagiging artista. Bawat labas niya sa telebisyon ay agad na kinagiliwan, sinuportahan at minahal ng kanyang mga tagahanga. Maligaya siya sa pagtupad ng kanyang pangarap at napagtanto niya na ang pagiging totoo sa sarili at pagmamahal sa sarili ang nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Maraming salamat, Miss Rodriguez, sa lahat ng tulong at suporta niyo sa akin. Hindi ko ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Pasasalamat ni Denise kay Miss Rodriguez, ang kanyang talent manager na naging isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng oportunidad sa showbiz. Congrats, Denise! Tunay ang talento mo at karapat-dapat ka sa tagumpay na to. Patuloy kitang susuportahan sa bawat hakbang mo sa industriya. Sagot ni Miss Rodriguez na may kasamang pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Mas lalo pang tumibay ang samahan ni Denise at Miss Rodriguez. Hindi lamang ito talent manager para kay Denise, kundi parang pangalawang ina na nag-alaga at nagturo sa kanya sa showbiz. Sa paglipas ng panahon, mas lalong sumikat si Denise. Nagsimula siyang magkaroon ng mga endorsements at sumali sa mga pelikula at nagkaroon din siya ng mga kantang nagpabilib sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutan ng kanyang mga pinagmulan.
Nagkaroon siya ng malalim na kagustuhan na tumulong sa iba, lalo na sa mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya na nagnanais ring makamit ang kanilang mga pangarap. Nagsimula siyang maging aktibo sa pagtulong sa mga charitable organizations at ngayon ay may layunin na itatag ang kanyang sariling organisasyon. Ngayong meron na ako, nais kong ibahagi ang biyayang natanggap ko at magbigay ng inspirasyon sa iba. Gusto kong tulungan ang mga kabataan, lalo na yung mga katulad ko noon na walang pag-asa dahil sa kahirapan. Pagmamalaki ni Denise sa kanyang balak. Maganda ang layunin mo, Denise. Higit pa sa pagiging isang magaling na artista. Mas malaki ang magiging impluwensya mo sa pagbabago at pag-asa ng mga kabataan. Sabi ni Miss Rodriguez na lubos na sumusuporta sa pangarap ni Denise. Isang araw, inilunsad ni Denise ang kanyang organisasyon na tinawag niyang Bukas Palad, kung saan layunin nitong tulungan ang mga estudyanteng mahihirap na makamit ang edukasyon at pangarap. Nagkaroon siya ng scholarship programs, feeding programs at mga workshops para sa mga kabataan. Napakalaki ng pasasalamat namin kay Denise sa pagtulong niya sa amin. Ibinahagi niya sa amin ang kanyang kwento at ibinakita na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Sabi ni Jenny, isa sa mga scholar ng Bukas Palad. Naging inspirasyon si Denise para sa maraming kabataan na nais na magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa tuwing mayroong activities, ang Bukas Palad, sinisikap niyang dumalo upang maging personal na inspirasyon at tagapag-udyok sa kanilang pagbabago. Sa kabila ng kanyang busy na showbiz schedule, hindi niya nakakalimutang maglaan ng oras para sa kanyang advocacy. Tinuturing niya ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay at tagumpay. Tulad ng kanyang pangalan, sinisikap niya na maging bukas palad sa pagtulong sa iba at ibinabahagi ang kanyang tagumpay at pagmamahal sa bawat kabataang naniniwala na ang pangarap ay abot kamay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat o mayaman, kundi kung paano mo napapaunlad ang iyong sarili at kung paano ka makakatulong sa iba. Sabi ni Denise sa isang interview. Kaya nais kong ito'y maging inspirasyon sa bawat kabataang naniniwala sa sarili at sa kanilang mga pangarap. Ang kwento ni Denise ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, maaari pa ring abutin ng mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap, pagmamahal sa sarili at pagtulong sa iba. Sa pagiging isang artista at tagapagtatag ng Bukas Palad, naging huwaran siya sa maraming kabataan at nagkaroon ng positibong impluwensya sa kanilang mga buhay. Isang gabi, matapos ng matagumpay na proyekto sa kanyang negosyo, nagpa siya si Kevin na magpunta sa isang event kung saan magiging host si Denise. Siya ay nagpunta upang personal na bumati at kamustahin ng dati niyang kaklase. Wow, Denise, ang gandang mo talaga ngayon at sobrang galing mo pa rin mag-host. Papuri ni Kevin nang makita si Denise sa event. Talaga? Salamat naman, Kevin. Ikaw rin, ang galing mo sa business. Ang laki na na-achieve mo. Tugon ni Denise na puno ng tuwa. Nag-usap sila ng masinsinan habang nasa isang tabi. Sa kanilang pag-uusap, napunta ang usapan sa mga nangyari noong prom night nung sila'y nag-aaral pa. Dito ay inamin ni Kevin ang tunay na dahilan kung bakit siya napao kay Chloe na saktan si Denise. Nalaman ni Chloe na nagkakagusto na ako sa'yo. At sinabi niya na idadaan niya sa magulang ko kung magkakagusto ako sa isang mahirap. Natakot ako at nagpanik, kaya't sumunod ako sa gusto niya. Paliwanag ni Kevin na puno ng pagsisisi. Natauhan naman si Denise at naintindihan ang nangyari. Naramdaman niya ang takot at kawalan ng pagpipilian na naramdaman ni Kevin noon. Kevin, alam mo bang matagal na kitang napatawad sa mga nangyari noon? Hindi ko alam ang buong istorya noon at ngayon ko lang narinig ang side mo. Alam ko na hindi mo gustong saktan ako. Sabi ni Denise nang may pag-unawa. Matagal ko na rin gustong kausapin ka tungkol doon. Kaya lang nahihiya ako at akala ko hindi mo ako mapapatawad. Sagot ni Kevin na may pag-aalala. Hindi mo lang pala ako narinig, Kevin. Pasensya na kung hindi ako nakapagbigay daan para magkausap tayo ng mas maaga ha. Pero okay na, walang samaan ng loob. Wika ni Denise na may ngiti. Mula noon, nagkaroon ng mas malalim at mas matatag na pagkakaibigan sina Kevin at Denise. Tinulungan ni Denise si Kevin na i-endorse ang kanyang negosyo at naging matagumpay ito. Naging magkaibigan at magkatuwang sila sa kanilang mga pangarap.
Nabalitaan rin ni Denise na nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Chloe. Naging isang tindera ng isda si Chloe matapos ang mga nangyari. Dahil sa kanyang pagkakataong bumalik sa paaralan, natutunan niya na maging mas matapat at magbago para sa mabuting layunin. Napagdesisyonan ni Denise na bisitahin si Chloe. Nagulat ito nang biglang nagpakita si Denise sa kanyang tindahan. Chloe, matagal na rin tayong hindi nag-uusap. Sana ipatawarin mo na ako, kahit ang sakit-sakit na nangyari noon. Sinimula ni Denise ang pagpapakumbaba. Alam mo, Denise, hindi ko inaakala na darating ka dito para kausapin ako. Pasensya na sa mga nangyari noon na. Natutunan ko na rin maging mas mabuti at magbago. Sagot ni Chloe na may pagtanggap. Magbago ka na talaga, Chloe. Alam ko namang may mabuti kang puso eh. Hindi pa huli para baguhin ang sarili mo. Payo ni Denise na puno ng pag-asa. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Chloe. Pinahalagaan niya ang pagkakataon na mabago at maging mas mabuting tao. Dahil sa tulong ni Denise, naging mas matagumpay si Chloe sa kanyang negosyo at natutunan niyang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Ang pagbabalik ng mga magagandang alaala at pagpapatawad ang nagdala ng pagbabago at pagkakataon sa mga karakter ng kwento. Naging inspirasyon ng bawat isa sa kanilang mga pangarap at nagkaroon sila ng pagkakataon na magtulungan at maging instrumento ng pag-asa at pagbabago sa isa't isa. Sa dulo ng kwento, hindi lang tagumpay sa showbiz at negosyo ang naging pangarap ni Denise. Naging malalim ang pagkakaibigan ni Kevin at Denise at nagtagumpay sila na magdala ng pagbabago sa kanilang buhay at sa buhay ng iba. Ang kanilang kwento ang patunay na ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal sa kapwa ay may kakayahang magdala ng pag-asa, pagunlad at tagumpay sa bawat buhay na kanilang mahahawakan.